kaya talagang kailangan ng resolbahin ng Supreme Court yung mga petition for habeas corpus. Attorney, ito, wala pa po tayong, wala pa pong desisyon yung Supreme Court doon sa petisyon na inihain po ninyo. Meron na naman pong 8 individual ang pinangalanan po itong ICC prosecution na umano'y kasabwat nga ng dating Pangulo doon sa drug war. At nanganganib na baka sila rin ay isuko, no, doon sa ICC sa labas ng ating bansa. Ano ho ba yung komento po ninyo ay hinggil po dyan? Kaya talagang kailangan ng resolbahin ng Supreme Court yung mga petition for habeas corpus dahil nga katulad nga ng sabi natin noon, nung nag-file tayo ng isang urgent motion para madesisyonan na itong mga petition for habeas corpus kasi at that time may mga bali-balita na si Senator Bato de la Rosa daw ay meron ng warrant of arrest. Ngayon, dumami pa yung mga maaaring mabiktima nitong ICC sa ating bansa. Kaya kailangan na talagang umaksyon ng Supreme Court, kailangan na talagang tuldukan ng Supreme Court kung legal nga ba na isuko ang mga Pilipino sa ICC. To be fair to the government, meron tayong naririnig naman na mga pahayag mula sa DOJ na mas magandang araw na hintayin ang desisyon ng Supreme Court bago aksyonan kung ano man kung may lumabas nga na warrants of arrest para dito sa 8 bagong pinangalanan na co-perpetrator di umano ni Pangulong Duterte. Opo, paano po yan, attorney, na mismong Malacanang, si Yusek Claire Castro na yung nagsasabi na kung meron mang arrest warrant na i-issue na, ilalabas, ipatutupad na ng gobyerno? Parang taliwas yan naman dun sa sinabi ng DOJ na aantayin yung desisyon ng Supreme Court. Pero hindi naman ako... Kumbaga, ang rinig kong sinabi ni Yusek Claire Castro is kapag humingi ng tulong ang Interpol, kagaya daw ng paghingi ng tulong nito noon kay Pangulong Duterte, i-accommodate ng gobyerno ang hiling ng Interpol. Pero binasag na po natin tong kasinungalingan na to dun sa petition for habeas corpus. Pinakita po natin gamit mismo ang mga dokumento na galing sa gobyerno na walang kinalaman ng Interpol dun sa nangyari. Kumbaga, ang nangyari dito is yung request for provisional arrest of President Duterte nanggaling siya sa ICC at pinadala siya sa ang tinatawag na ang bawat bansa kasi na miyembro ng Interpol, meron silang counterpart office sa bansang 'yon. Pero hindi ito Interpol employees or officials. Ito po ay opisyalis ng bansang miyembro ng Interpol. So sa Pilipinas, ang Interpol office ang Interpol office sa Pilipinas ay tinatauhan yan ng mga tao galing sa PNP at ang specific name ng office dito is yung Office of Transnational Crime. Doon po pinadala yung sulat, hindi po sa Interpol. So yung request nang galing sa ICC, tapos pinadala siya sa Interpol office sa Manila na hindi naman talaga Interpol kundi mga Philippine government officials. So hindi po nila masasabi na ang Interpol po ang humingi ng pabor sa Pilipinas para huliin si Pangulong Duterte. At kung parehas ang gagawin nila para kay Senator Bato at Senator Go at iba pa,
kasinungalingan po yan na Interpol ang humingi ng request or nagbigay ng request para ipahuli sila. At Baga, panghuli, kahit naman mag-request ang Interpol, malinaw naman sa rules mismo ng Interpol na ang mga request katulad ng red notice at iba pa ay discretionary yan sa bansa na pinagbigyan nito. So hindi nangangahulugan na binigyan ka ng red notice or request ng provisional arrest na kailangan mong gawin or mandatory sa'yo. Kailangan mong suriin batay sa sarili mong batas kung nararapat bang iaresto at isuko itong taong ito bago ka umaksyon. Pero malinaw sa nangyari kay Pangulong Duterte na matagal na nilang dinesisyonan na isusuko talaga nila si Pangulong Duterte, kaya isang email lang mula sa ICC ay pinaaresto na nila ito. opo. Baga, urgent ho ba ang issue na ito para po sa inyong attorney na dapat desisyonan na ng Supreme Court ang inyong petisyon? Oo naman. In fact, 'di ba, November of last year pa natin hinihiling sa Korte Suprema na desisyonan na ito. Dahil nga una, kahit na naglabas ng ruling ang ICC na fit to stand trial daw si PRRD, hindi ako naniniwala kasi nakita ko siyang personal Isang buwan mahigit bago siya ipadala sa The Hague at nung January 2024. So nung mga panahon na yon talaga, Jade, alam ko na na wala siya sa tamang kalagayan. Mahina yung pangangatawan niya, tapos hirap siyang makaalala kahit ng mga kakatapos lang ng mga event. So para sa akin, malinaw sa akin kahit hindi ako doktor na hindi siya fit to stand trial. So habang tumatagal na hindi dinidesisyonan ng Supreme Court yung petitions for habeas corpus, palala ng palala yung kondisyon ni Pangulong Duterte sa ICC. Tapos, of course, dahil nga hindi umaaksyon ng Supreme Court or matagal ang aksyon ng Supreme Court, nanganganib naman itong sila Senator Bato, sila Senator Go na madakip at ipadala sa The Hague na para sa atin malinaw naman na labag sa ating batas at konstitusyon.